Geometric Tomato. Welcome. Cool FM, Cool FM, Cool FM, Cool FM, Cool FM. Mula sa TVH Group of Networks, ito ang inyong himpilan. Ito ang inyong tahanan. Number 1 sa Mega Manila. Wow, very informational. Grabe, Lars, napa-inform ako. Hi guys! Suotin ko lang yung and kakakit ko lang. Hello. Ayan, okay. So, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-24 sa buwan ng Hunyo taong 2025, araw po ng Martes. At oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 26 minutos makalipas ang ika-8 ng gabi. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po ang naging araw niyo po ngayong Martes? At panigurado pagod na pagod po kayo sa eskwelahan ngayong gabi. Alright, so pagpasensyahan niyo na kung bakit na-delay ang ating palabas, no? Kasi nga po dahil sa severe technical difficulties na nangyari po kaganina dito po sa Cool FM at maging na rin sa akin kasi kakagising ko lang ng 7:59 PM, saktong-sakto, no? Unfortunately, mga 8 PM yata, 8 PM, nangyari po ang technical difficulties. Yeah. Anyways, hindi natin inaasahan yun, but let's keep on going. Alright, so ang pag-uusapan po natin ngayon mga kaibigan ay medyo natakal na to nung June 20, 2025 at yun po ay ang grupo ng mga kababaihan, which is ang isang babae po, na ginawang content po ang pagpapatay-patayan sa isang convenience store, which is ang Alphamart po. Okay? Although hindi po sinabi kung saang branch po ito nangyari. Pero panoorin natin ang okay, so nakikita. Alright, so tingnan natin. Let's see. Dapat naka-prepare na yun. Teka. So, please review. Ayan. So, ito yung video na kung saan nangyari po ang viral tapaong content. So, panoorin natin. Pagpasok sa freezer at paghiga sa yelo ng convenience store ng ilang netizens. For the content lang yan, pero hinahunting sila ng store para sampahan ng reklamo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nag-iyakan na magkakaibigang ito habang ang kanilang kaibigan parang patay na nakaimlay sa chest freezer ng isang convenience store. Nakahiga siya sa ibabaw ng mga panindang yelo. For the content lang yan. Eto pa, may gumaya pa sa kanila. Bumigari ng babaeng ito sa loob ng chest freezer sa parehong convenience store. Nakakadiri raw yan, sabi ng ilan. Hindi nakakatuwa dahil kinakain ng mga yelong hinihigaan. Base sa mga video, nangyari ang mga ito sa Alphamart. Nakarating na yan sa pamunuan ng convenience store.
hinahunting na nila ang mga nambalahura sa kanilang store. Magsasampa raw sila ng kaukulang reklamo sa hindi otorisadong paggamit ng kanilang mga freezer. Para sa kaligtasan ng mga customer, pinalitan na nila ang lahat ng kanilang tindang yelo at nilinis ang freezer. Nagbabalita mo. Alright, so yan po ang report kaugnay po sa nangyaring for the content daw na issue dun po sa Alpha Mart. Okay. Although hindi po sinabi kung saan branch po nangyari. Alright, so my take here is, like I said, at kagaya nga po sa sinabi sa report, ay nakakakadire. Okay? Kadire ang ginawa nilang stunt dun po sa convenience store. So, bakit nga ba kadire? Kasi unang-una, yung likod po nila, yung likod po ng katawan nila, may pawis po yan. I don't know kung may pawis ba yung mga pumasok sa freezer o may asim sa kilikili. Alright? So, ayun, kaya kadire. Kaya linis po yung freezer at pinalitan po yung mga ito nila na yellow ducks. Alright? So, ang take ko lamang dito, ang pangit ng ginawa nilang content or prank. I don't know if you can classify that as a prank, but for me, I think that's a content, a piece of shitty ass content. Okay, naggusto nyong gawin, but marami namang content na pwede naman gawin na hindi naman nakaka-harm ng isang business. No? Just search on YouTube, okay? Baka pwede kayong makakuha ng ideas dun. Pero pagdating sa mga ganitong klaseng content, I think that's out of the line, or you may have crossed the line sa paggawa ng content. Okay? Ang content po ay dapat harmless. Sa panahon natin kasi ngayon, nagkalat po ang mga degenerate na, ewan ko ba, mga freaks. Kasi halos wala na yata originality at content. But then again, hindi ko mapapatawad ang ganitong klaseng content eh. And I do wanna take note na may naghubad pa ng sapatos or ng tsinelas nung pumasok sila sa freezer. So that's why nilinis mismo ng staff yung loob. Kasi nga, may nagtanggal na paa or ng, hindi nagtanggal ng paa ha. Nagtanggal po ng sapatos, medyas, tsinelas. Okay? So then again, ayoko ang ganitong content. Bukod sa nakakakadiri ay posible po siyang mag-harm ng isang business. Alright, so as we speak mga kaibigan, hindi pa po nagbibigay ng apology ang nasabing content creators na gumawa ng ganong content. No? Yan. So, basahin po natin ang naging statement po ng isang Alpha Mart doon, ng isang Alpha Mart branch na wag na natin, although hindi natin alam kung saan branch na ito. Okay, so ito po ang statement ng Alpha Mart patungkol po sa nakakainis na content na ginawa ng mga ay nga naman talaga. Pero again, sa mga nanonood po na kababaihan dito po sa Fanmade Archives versus Cool TV, hindi po ako against sa mga babae at hindi ko po discriminate ang mga grupo ng kababaihan. Bagkus may mga babae po talaga na makinig po ang utak at may malalang inclusive thoughts. Right? So, I'm sorry. I'm sorry in advance kung
let's see ba na naging na target pa kayo ng mga content creators nito, target kayo as my subject for this show. So again, ito po ang statement po ng Alpha Mart po sa nasabing issue po sa kabaong freezer. Alright, so ito na po. This is to address the videos and photos circulating on social media that depict the unauthorized and harmful use of our store equipment. Yung kanilang freezer. Alpha Mart takes this very seriously, and we have already launched through a true investigation into the matter. Please understand that we are compelled to pursue legal action against those responsible for those improper use of our store equipment. This also extends to any other individuals who may imitate or adopt similar behavior, as it is crucial for us to protect our company's brand and reputation. We also wish to assure the public that upon discovering the incident, we took swift action. All ICE products were immediately removed. The storage equipment was thoroughly cleaned and sanitized, and new ICE products placed. So, hindi pala pinalitan yung kanilang mga stock na yellow, at pinalitan na lang to ng panibag product. So, I think that's convenient kasi may mga yellow din kasi na nagsasay lang sa isang storage unit. Anyways, we will always uphold our commitment to maintaining the highest standards of hygienic practices and safety measures to protect our valued customers. So, ayan po ang safe po ng part. But then again, kadiri ang ginawa nilang content. Kasi I know yung kanilang mga paa at code ng kanilang katawan is pwede po silang magkaroon ng, or pwede po sila magkalat ng bakterya sa loob po ng freezer. Pero maswerte sila. Maswerte, medyo, dahil yelo lang ang ginawa nilang kabaong. Paano kaya kung freezer ng ice cream at karne? Nah, that's not good. Okay? That's not good. And I will say this again. Ayoko yung mga ganong klaseng content na gagawin kabaong yung isang freezer. Nananahimik lang yung freezer. Bakit ginawa yung kabaong? Alam nyo ba na mas malamig sa aircon o kasing lamig ng aircon ang freezer na yan? Ha? Baka di nila alam yun. Kaya siguro ginawa nilang kapaong kasi naiinitan sila. Kasi nga mainit. Diba? But then again, hindi po tama na gawing kapaong ang freezer. May mga customers po ang sabing convenience store na gustong bumili ng produkto. Ha? Baka hindi lang kayo yun, kundi tayong lahat. Diba? Kaya sa mga content creator dyan, sinasabi ko pa lamang sa inyo, wag. Diyos, pakiusap lang. Wag niyong gawin content na gawing kabaong ang freezer. Ha? Ayoko sa lahat. Ganun. Kasi nung napanood ko yung report, okay, oh my God. How can you say this? Alright? Kadire. Okay? Kadire ang ginawa nilang content.
parang mas malala siya sa ginawa ni Vitali or mas malala siya sa ginawa ni or mas malala pa yung ginawa ni Vitali na kinaras niya yung mga Pilipino sa Pinas. At nagnakaw pa nga siya, no? But yeah, yan po ang susunod nating pag-uusapan sa pagbabalik po ng komentaryo. Does your credit card earn you free miles on everyday expenses? Does your credit card allow you to fly for free to international destinations? Does your credit card have all the aforementioned, but with a waive annual fee for the first 3 years? You wouldn't have to worry while answering those questions anymore. Introducing the CFV Filipino Jet Cross World Credit Card, the only card in the Philippines that not only earns you miles the fastest way for only 45 pesos per mile, but has also no annual fee for the first 3 years. Earning free flights had never been easier. Apply now at your nearest CFV branch or apply online via the CFV online banking app. Only from CFV. Express the freedom of banking. CFV is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. CFV is a proud member of Crosslink. CFV. Express the freedom of banking. A member of Crosslink and supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Chill out with a Dunkin' Iced Breve, your ultimate sip of the season. It's creamy, dreamy, and ice cold. Perfect for summer days. Available at selected Dunkin' stores. Sip it, love it, repeat. Chill out with a Dunkin' Iced Breve, your ultimate sip of the season. It's creamy, dreamy, and ice cold. Perfect for summer days. Available at selected Dunkin' stores. Sip it, love it, repeat. Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Dito na tayo sa Joy A. Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Moisture Soybeans only 12 pesos plus buy one take 3 pa. Durex Condom buy one get 6 for all flavors starts at 49 pesos. Buy one Frostbite ice cream and get our exclusive The N-Word song in CD. Sa supermarket namin ay Joy A. Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas. Joy A Supermarket, ang budget-friendly supermarket ng Pilipinas. Now in 6,900 locations around the Philippines and Southeast Asia. Big time hotdog, mas pinasarap, mas pinamiti. Versus previous formulation. Big time hotdog, mas pinasarap, mas pinamiti. Mas marami na ang bibili. Pipilahan ang paninda. Mapa-hot silog, on stick o sandwich pa. Sa Big Time, big sa lasa, big sa kita. Big time hotdog, mas pinasarap, mas pinamiti. Big time hotdog. Big sa lasa, big sa kita. Big Time! CDO. Dream Car Karaoke po. Tuwing pagising mo sa umaga, kailangan mo ng kapeng gigisingin ka sa tapang at sarap. Kaya lumipat na ako sa bagong kape ng bayan. Tikman ang lasa ng bayan sa bagong Kapinoy Coffee. Gawa sa purong Arabica at Robusta mula sa pinakamainit na puso ng Pilipinas. Piniling mabuti at inihanda ng may pagmamalasakit. Tama-tama lang ang tapang at sarap. O mga Kapinoy, subukan nyo ng tikman ang lasa ng bayan. Tikman na ang lasa ng bayan sa bagong Kapinoy Coffee. If it's coffee, it's Kapinoy Coffee. Kapinoy Coffee, masarap na coffee. If it's coffee, it's Kapinoy Coffee. Also available, Kapinoy Coffee 3-in-1 and Pure Creme. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Mga Kapinoy, tikman nyo na ang lasa ng bayan sa bagong Kapinoy Coffee. Tamang-tama lang tapang at sarap ng kape na tiyak na magigising ka. Kaya subukan na ang bagong Kapinoy Coffee. Also available, Kapinoy Coffee 3-in-1 and Pure Cream mula sa FBS Manufacturing Corporation. Miss, pabili ng Farex B. Farex B ha? Ayaw ko ng iba. Yung Farex B nga po. Meron kayong Farex B? Marami ang umaasa sa akin. Kaya Farex B. Buong Pilipinas ay far-excited! Hindi nagpapahinto sa ngalay, tusok, manhid sa tulong ng Farex B. Farex B. Far excited with Farex B.
with proper diet and healthy lifestyle. Pharax Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, napagod sa school? Oh! Tanghalian na, ang pampasigla. Tara na, refresh na. Pag may tang sumisigla, la. May fruity goodness na, siksik pa sa sustansya. Kaya tanghalian na. Pasiglahin ang tanghalian with Dan. Husay malasakit, iaalay sa alagang Unilab. Husay malasakit, iaalay sa alagang Unilab yan. For 80 years, ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alagang Unilab yan. Coke at Pito, mapapakok ka sa sarap. Ang sarap ng Coke at Pito. Mapapakok ka sa sarap. Ako, ikaw, everybody, every bubbly, pop a Cali. Si ate, si teacher at little boy, si BF, si Freddy at Mang Boy. Every bubbly, pop a Cali. Pati flavors keep it bubbly. Pineapple, Cali bubbly. Apple, Cali bubbly. Light, Cali bubbly. Pati you, me, sila sweet. Everybody, every bubbly, pop a Cali. Magnolia, Feeling good, set up. Feeling good while you work. 99.5. Food FM. At nagbabalik po ang komentaryong diretso mga kaibigan. Ang oras, alas 8:47 na ng gabi, Philippines. Ayan. Okay, so kakabalik ko lang kasi kumuha lang ako ng tubig mga kaibigan. But anyways, ay Diyos mo. Ay, busog. Kakakain ko lang eh. Alright, so mga kaibigan, ang susunod naman natin na pag-usapan ay ang makakalaya na nga ba si Vitaly Dorovetsky. Pero bago natin simulan yan mga kaibigan, short brief na ng sino nga ba si Vitaly Dorovetsky. Hindi nyo pa po alam at sa mga natutulog po sa ilalim ng bato, si Vitaly Dorovetsky po ay isang Russian vlogger o Russian-American vlogger na gumawa po ng heinous crimes dito po sa Pilipinas. Kamila na nga po ang pagnanakaw at syempre po ang pagdiskriminasyon sa ating bayan. So, eto na po. Ditong June 18, 2025 ay nag-granted na po ng Taguig Court ang bail po ni Vitaly Dorovetsky noong June 5 at malilipat na po siya mula sa Philippine prison mula po sa immigration. Right? So, yan na Taguig Court ng Taguig Arts. Right, so Russian-American YouTuber Vitaly Dorovetsky was granted bail by a court on June 18, 2025. He has been moved from a maximum security prison to a Bureau of
Immigration Center in Camp Baguban, but remains in custody and subject to deportation proceedings. Okay, so ang mangyayari dito is madideport siya patungong Amerika. Alright, so buti na lang hindi po siya napunta sa Russia. Right, so bail approved but detention continues. On June 18, 2025, the Regional Trial Court in Taguig approved bail for Dorobesky following a series of charges in that include unjust vexation, theft, harassment, trespassing, and unauthorized recording and exporting. The decision allows him to move from the Bureau of Jail Management and Penology or BJMP facility to a less restrictive PI detention center at Camp Baguban. Although marami ang nagsabi dito, or some of them said na dapat magstay si Dorobesky for a long time sa kulungan dahil sa ginagawa niya mga krimen. But yes, I also agree, but since let's say buyas itong bansa natin, I will let it slide down. Right, so ito na nga extension ng ating statement. Despite this development, the BI has confirmed that Dorobesky is not free to leave Immigration Commissioner. Is not free to leave. Okay, so hindi pa siya malayan. So, meron pa yung process na sinusunod para sa kasipay. As we speak, is parang Immigration Commissioner Joel Anthony Piat stated that the internet personality is considered an undesirable alien and must remain under BI custody while legal proceedings are ongoing. Sabi ni Piado, he will not be allowed to roam around. Piat said, noting that deportation will not be finalized until all criminal charges are resolved and any penalties imposed. So, may process sila na sinusunod at kung ma-resolve na po yung criminal charges laban po kay Dorobesky ay pwede na po siyang ma-deport. Correct me if I'm wrong kasi yun ang process, right? Dorobesky's situation remains legally complex although both the US and Russia are potential destinations for deportations. Like I said, siya po ay Russian-American at pwede po siya ma-deport either US or Russia. Okay? Are potential destinations for his deportation. Neither government has publicly agreed to see Philippine law permits continued detention of foreign nationals in such circumstances where individuals deemed undesirable cannot be released without a receipt. But Philippine law allows foreign nationals to be declared undesirable if they are involved in activities that disturb public order or disrespect customs and laws. The charge of unjust vexation has a loosely defined offense involving offensive behavior or harassment. Is rarely brought against foreigners but is not unprecedented. Yeah. Officials have cited Dorobesky's disruptive filming methods and alleged disregard for consent as grounds for detention and deportation. His arrest and detention followed an incident in which he was accused of harassing residents and filming consent. Filipino authorities have taken a firm stance of arguing that social media fame cannot excuse breaches of the law. So, ang masasabi ko lang dito, sundin na lang nila yung process. So, our country is a stop for many foreigners, di ba? But
it's not a hub for all foreigners to do their fishy ass content or pranks here in this country. Kasi stricto po ang bansa natin. Ito po. Pero kapag humingi po ng sorry ang isang vlogger, walang sibuyas sa taas. Alright. So, ang masasabi ko lang sa possible na detention or deportation ni Dorobetsky, a good move. Kasi ayoko na siyang makita dito sa amin. Kasi siga naman yung Amerikanong pira. Kung makapag-prank dito sa Pilipinas ay hindi niya alam na gaano stricto ang bansa natin. Although, parang nangyari ito sa isang basketball or isang dating basketball player na nagtulak or nagsasell mismo ng droga sa, as far as I can remember, I think that was siya. No? So, i-check nyo na lang. Hindi ko kasi alam or nakalimutan ko, but I do remember na sa Indonesia po. So, right? So, yeah. It's more fun in the Philippines. Pero, kapag nasobrahan ka na sa tuwa, pwede ka na ma-deport. Again, pwede kang presidency at bansa kasi hindi na babagsak bayan, no? And it's now 8:56 p.m. Standard Time. So, don't expect na wala po kasama dito or baka ma-expect na wala kasama sa top. Kaya, kasi nga wala po si Lucho, wala si Mark, wala po si Preapo. At syempre, wala po ang dalawa. So, I think isa kunin naman. Kasi marami akong ito what sa anyways mga kaibigan, now 8:57 p.m. Okay, so sabihin mo ba? Yes. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito po sa Fanmade Archives at sa Fanmade Plus, please, I do want you all to subscribe to this channel and hit that notification bell and choose all para lagi kayong updated sa mga daily uploads or daily live streams dito sa Fanmade. Right? Para hindi nyo po ma-miss out ang lahat ng episodes ng komentaryo. Magkita rin ang salita ng Samis at magkita rin at lahat ng sa FM. Yan. So it's now 8:58 p.m. Philippine Standard Time on the clock. And I'm afraid dyan na po nagtatapos ang komentaryong medyo makalipas ang mahigit ilang minuto. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay dito po sa komentaryong sama ang bayan at Torres. At muli, magkita-kita po tayo sa susunod na Martes para po sa dire-diretsong komentaryo ng naman at papagyan. Uli, like I said, walang atras ang may atraso at may issue sa ating. At muli, sa ngalan ng bumubuo ng Low Media Productions, TGON Entertainment, Full FM, ako po ang inyong sandigan ng bayan, Anjo Flores, at hanggang sa susunod na Martes, kita tayo. Ha? Same time, same place, dito pa rin sa FM ang
ilan ang inyong tahanan. Ito ang komentaryong diretsyo. Susunod na po ang Tambayan Pod. This program is produced by Flow Media Productions together with Joanne Entertainment, copyright 2025. Thank you. Cool FM #1 sa tanan. Cool FM #1.